Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang kaganapan sa live press conference ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City tungkol sa nangyaring raid ng mga pulis. Kasi sa social media ngayon, alam nyo naman maraming trolls ang diktadora. Nako, ginatwist nila yung tunay na pangyayari. Wala daw overkill, mapayapa daw, walang ginawang pagmamalabis. So maganda, nagkaroon ng press conference para malaman natin right from the horse's mouth, yung talagang nandun. Ano talagang nangyari? Okay. So, pakinggan natin ang pagpapaliwanag ng mga nakasaksi sa police raid sa KOJC compounds. Si Brother Carlo Catiin, ang KOJC Minister, si Sister Eleanor Cardona, ang ating Executive Secretary ng Kingdom of Jesus Christ. Kasama din natin ang ating mga legal counsel sa Kingdom of Jesus Christ, si Attorney Maria Gloria Aracol, Attorney Eunice Ambrosio, Attorney Adam Hambangan, Attorney Dina Tolentino Fuentes, at Attorney Israelito Torion. Mga kababayan, laban ng social media ang mga videos kaugnay sa laganap noong June 10. Pero ano nga ba ang katotohanan sa mga videos na napapanood ng ating mga kababayan? Ang mga Kingdom of Jesus Christ workers nga ba ang nanguna nang lumusob ang mga in full battle gear, ang mga kapulisan, ang elite forces o ang Special Action Force ng Philippine National Police. Ngayong gabi, magsasalita ang isa sa mga ministro po natin na nandoon po noong June 10 at isa sa mga humarap sa mga kapulisan. Ilalahad ang katotohanan. Walang iba kundi si Brother Carlo Catiin. Magandang gabi, Brother Carlo. Magandang gabi, kapartner Hana. Unang-una sa lahat, magandang gabi sa lahat ng ating mga kababayan, sa mga nanonood ngayon sa SMNI, kung saan man naabot ang broadcast po nito sa live po sa social media. Unang-una, nagpapasalamat po tayo sa ating dakilang Ama sa pagkakataon po ito na may salaysay, may lahad ang tunay na nangyari last Monday po, June 10 po, 2024. Kasi napakasakit po sa aming damdaming puso na mabasa po sa mga social media yung mga balita na tinitwist po at hindi po totoo ang mga nangyayari. Binaliktad po. Kung may makapagsabi po ng totoo kung ano po at ano talaga nangyari nung June 10 po, kami po, kasi kami po yung nandun po mismo sa gate. So ilalahad ko po detalye kung ano talaga yung nangyari doon. Every 4 o'clock in the morning po, magkakaroon po kami ng devotional prayer. Ito po yung buhay namin dito sa Kingdom. May prayer po kami every 4 o'clock in the morning doon po sa Kingdom Plaza. Yung Kingdom Plaza po, malapit lang po yung main gate po natin. Doon po labas-pasok po ang mga sasakyan. Dyan po yung pinaka-main gate po natin. So sa prayer po, around 3:50 in the morning, naglilinya na po kami niyan, separate yung babae at lalaki. And then around 3:55, about to start na po at 4 o'clock, bigla po nag-alarm yung siren po dito sa compound. At noon po, nung tiningnan ko yung gate, gumagalaw na, pag umuuga. Tinakbo ko po doon, takbuhan na po kami doon. Then nakita ko po, unang ulo, nung lumabas doon sa gate, nakadungaw na, ulo may helmet po. May hagdanan na pala, nakasampa. Nung sumampa na rin po ako. Yung nakita niyo po yung sa video, yung pinaka-start niyan, yung una pong sumampa na humarap po sa operatiba po ng Special Action Force. Nabigla ako kasi biruin mo, napakahaba ng baril. Tapos paglingon ko, ang dami pala na doon sa gate. Tapos isa-isa na lang sinampa yung hagdanan nila, 3 hagdanan din. Isa-isa na lang silang pumunta doon. So, dinipa ko po ang aking mga kamay at sinabi ko, Sir, ano bang nangyari? Sir, meron po tayong document. Doon pa lang po sa taas, gusto ko na pong malaman ano pong nangyari, bakit po kayo narito, bakit po kayo pilitang pumasok. Habang po para nagpapentero po kami doon sa taas. Sumampa na po yung pangalawang pulis, pangatlo, hanggang sa 6 o 7 pulis. Pero tinawag ko po yung mga kasama po natin ng mga missionary workers hanggang kami pong lahat ay nandun na po sa babaw ng fire truck at wala na po silang space. Hanggang sa natulak po namin sila pababa
Ang iba po, diretsahan na pong tumalon dun sa pabalik nung sa labas ng gate. At yung isa po na operatiba ay doon po bumagsak sa loob mismo ng gate, yung may space po between fire truck and the gate. Yun po yung nagbuka sa right wing po ng gate po natin. Yung pagbukas po ng right wing ng gate natin, doon na po pumasok sila. Doon na po nagkaroon ng konting commotion po kasi nandun na rin nakaabang yung mga kababaihan po natin, mostly mga maliliit na mga Bible school students po at mga matatanda po. Kasi nga, na-shock po talaga kami. Kasi nga, doon na nagsampahan na yung mga pulis doon. Ano ba itong nagdala-dala yung matataas na kalibre ng baril? So, nagkaroon po ng tulakan until sa na natanggal namin yung hagdanan nila, binalik nila, tinanggal namin, no, binalik na naman nila sa gate kasi nga gusto lang umakyat na naman. So palitan po yun hanggang sa na outnumber namin sa kasi nga 6 na sila doon sa fire truck. Then after that, palusob na sila doon, papasok na sila mga kapatid. So hindi po kami papayag na basta-basta for us po kasi parang trespassing po yun. Nagtatanong kasi kami, ano para saan ba ito, sir, ma'am? Hanggang sa na punta sila, na umatras sila doon kasi nga binugahan po namin ng water cannon. That is a sign of self-defense po namin. Biruin nyo, kami pa po nakaisip para ayaw kasi namin ng kaguluhan. Palagi kami sumisigaw, sir, tama na po sir, ano bang kailangan ninyo? May lawyer po kami. Yun po ang ini-insist namin. In my part po, sinabi ko talaga, sir, may black and white, may dokumento po ba tayo, sir? Kasi sir, may lawyer, pwede po tayo makapagkintay sa lawyer po namin. As if they are not listening at wala silang narinig. Biruin yung mga kapatid, no? Tubig nga lang, hindi nga yung high pressure, tapos against yung mahabang kalibre na baril, and against the mga inosente na mga missionary workers na nasa harap, hindi po sila naawa niyan. So, nung nagkaroon na ng distansya konti, pinatawag na nila yung anti-riot police nila. Yun yung humarap po sa amin at nagpagilid na po yung mga operatiba po ng Special Action Force. At doon sa time na yon, doon na po tumawag po ang ating property administrator, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. In-amplify ko po through cellphone at sinabihan niya na kumalma kayong lahat, ganito ganyan, pinakalma niya, tapos siya daw ang kakausap sa loob para po ma-serve po. Doon ko lang nalaman, ay i-serve lang pala yung parang warrant ba yun. Kasi po in the previous, mga 3-4, nagsiserve naman sila yung sa Congress, Senate, Regional Trial Court. Hindi naman ganun kakuni, wala namang mga operatiba, parang lulusob sa gera, walang ganun, very peaceful. Ini-entertain naman po kasi yung pag-isip ko, may lawyer naman eh. Yung tumatak sa isip ko, bakit sa pagkakataong ito, pinipilit nila? Biruin mo, kung wala kami nag-prayer doon, nakapasok sila doon, that is trespassing and this is our house. We have to protect po. Ito is a place of worship po namin ito. Kahit sino naman pong bahay, papasukin po ninyo. Hindi, wala ba kayong gagawin? Nakaupo lang kayo, nakatunganga lang kayo. Hindi naman po siguro tama yun. Kaya doon po ang instinct po namin yun to protect our place, this property. Inuulit po namin, sir, nakita nyo naman, sir, nung dumating na po ating mga lawyers, sila Attorney Dina, Attorney Kay po, nakita, sinabi ko, tingnan nyo, sir, napaka-organisado po namin. Ayaw po namin ng kagulan. Gusto lang namin i-lay down. Kanina ko po tinatanong, ano ba yan, sir, para saan ba yan, sir? Eh, hindi po kayo nakikinig. Gusto na, you are forcing yourself way in, gumagamit po ng dahas. Parang excessive po na force. Ang nasara po mga babae, may mga matanda pa po. Ano mong kalaban-laban? Laban sa mga baril po ninyo. Isa lang po yung hampas niya. Wala po kami kahit tapos sasabihin niyo po na kami pa yung aggressive, kami pa yung nanguna. Ano po yung laban namin? Kung makikita niyo sa pictures, sa videos, wala po talagang kalaban-laban. Walang kalaban-laban. Sa baril niyo palang may nakita pa ko, may granada, may bazooka, may sniper, may nakatulong dito, yung mga magazine, yung makikita mo na ilalaban sa basilan, yung kalaban ng mga NP, nagtataka, bakit sila nandito? Eh, dati nagsiserve sila, wala man, ipirma lang, ipipresent, and then, nakita ko, napaka-organized naman, kung ano yung nakasulat pala dyan, na mga buildings isi-search sila, sasamahan pala, lahat ng, napaka-organized, napaka-peaceful. Ito po yung gusto namin. Sir, yun ang sinabi ko sa one of their officers. Eh, bakit niyo po gusto ng ating, na-feel ko parang pinuprovoke po nila kami, na para bang kami, we have to draw the first blood, para sisiklab na ganun. Eh, hindi po yung turo ni pastor sa amin eh. Nakita niyo po, sir, we didn't even move. Nandun lang po kami. Nakatayo po. Wala pong armas. Paglabas nila, sabi ko, wala naman silang bitbit na nakuha ng mga baril dyan, na what they, maybe sa mga isipan na may private army, si pastor, na gano'n. Wala naman. Ano bang implication? Parang brasuan, parang to show force na porket wala kaming kalaban-laban, we are just a religious entity na ganito, eh pwede yung apak-apakan ang aming mga rights, ang aming mga
karapatan? Okay, ilagay ko na lang sa description box ang buong press conference, ano? So, klaro na ngayon, yung nakita ko, ang mga pulis gusto nilang magkaroon ng element of surprise. Kasi yung mga unang pag-serve ng warrant of arrest kay Pastor Kibuloy, ito pang-apat na beses na ata ito eh. Pumupunta sila doon araw, tapos papakita ng dokumento. So sa analysis ng pulis, ito, opinion ko lang ito, nawawala yung element of surprise at nakakapagtago yung i-aresto nila dahil wala eh. So ito, para hindi makapagtago kasi naniniwala ang mga pulis na nandyan pa rin sa mga compounds ng KOJC si Pastor Kibuloy. Kaya sinorpresa nila madaling araw. Kaya lang dito nagkulang ng intelligence ang mga kapulisan. Kala nila yung alas 4 tulog pa ang lahat. This is a religious compound. At yung mga committed followers ng Panginoon, meron talaga yung early morning devotion at karamihan yan. Alas 4, gising na ang mga devoted followers of Christ mag-devotion, mag-worship songs, magmuni-muni. Quiet time with God. So, alas 4, gising na. So, timing, nandun na ang mga tao, gising na, papasok na sa place of worship for devotion time, yun din ang pagdating ng pulis, kaya naagapan, nawala yung element of surprise. So, it's a failure of, on the part of the policemen, gusto nilang i-surprise, wala. Buong puwersa yung mga members na humarang. Kaya, so, ngayon ko lang din na nalaman na gumamit ng water cannon ang mga KOJC members. And I agree, yung self-defense na lang yun. Kasi dapat nagpakita sila ng papeles. Sinasabi ni Brother Carlo, ano bang papeles nyo, sir? Walang papeles. Hindi katulad yung unang pag-serve ng warrant of arrest, pinapakita ka agad. And the policemen acknowledge, praise pinuri pa nila ang mga KOJC members dahil very cooperative sila. Sinasamahan, walang resistance. Dito lang nagkaroon ng resistance. Kasi, ito na ang isang pagkakamali ng PNP. Yung gumamit sila ng mga SAF commandos. Mga battle-oriented itong mga talagang pwersahan. So, doon po, kaya, ito, labanan ng public opinion, talaga maraming nagsasabi, alam mo na, itong other camps na wala daw excessive use of force, peaceful daw, kailang videos do not lie. Klaro sa mga CCTV cameras na pinopost ngayon sa social media na ang daming polis, tapos persahan, tapos ito na ngayon, nagkaroon ng press conference, klaro kayo sa mga pahayag ng mga nakakita na nasobrahan, it's an overkill. So, mabuhay ang mga members ng KOJC na pinaglalaban ng karapatan. Huwag po tayong matakot. Ang kapulisan, they serve and protect. Kaya itong ginawa na lang ito, pasensya na lang, they are not serving and protect the Filipinos. Kaya lang, kung anong utos kanila lang ng nakakataas nila, blindly sumunod sila at clearly na-violate nila ang karapatang pantao ng KOJC members. Sana hindi na ito maulit.